Sa isang liblib na baryo sa Antique, may isang daan na ayaw daanan ng mga tao kapag gabi. Ang daang patungo sa Sapang Itim. Sabi ng matatanda, tuwing bumubuhos ang ulan, may nilalang na lumalabas mula sa putik. Isang nilalang na kumakain ng laman ng tao. Ang tinatawag nilang aswang sa putikan. Pero si Lara, isang 21 years old na nursing student mula Manila, ay hindi naniniwala sa mga kwentong baryo. Wala sa bokabularyo niya ang salitang aswang. Hindi niya alam na ang gabing iyon ang magiging huli niyang gabi bilang tao. Pauwi na si Lara mula sa bahay ng isang pasyente. Biglang bumuhos ang ulan at napilitan siyang dumaan sa maikling daan, ang patungo sa Sapang Itim. Tahimik ang paligid, maliban sa tunlog ng ulan at sa iyak ng pusang itim sa malayo. Psst! Napalingon siya. Wala namang tao. Pero narinig niyang muli, "Ate." Lumakas ang tibok ng dibdib ni Lara. Sa harap niya may lumitaw na matandang babae, basang-basa, nakayuko, may hawak na sako. Matanda. "Iha, tulungan mo naman ako. Mabigat tong karne." "Lara, Lola, delikado po rito. Sumilong tayo sa shed." Ngumiti ang matanda. Ngiti na may mahahabang ngipin. Binuka niya ang sako at lumantad ang braso ng tao. Tumakbo si Lara ng ubod ng bilis, nadulas, halos mauntog. Paglingon niya, wala na ang matanda. Pero may 3 daliring yapak sa putik. Hindi iyon tao. Nakita niya ang isang lumang bahay. Kumatok siya ng malakas. "Pasok ka, miss. Basa ka na." "May aswang sa daan. Nakita ko. May braso lang tao sa sako." "Kalma lang. Safe ka rito. May asin kami. Hindi nakakapasok ang aswang." "Salamat po." Pero napansin niyang may dugo sa sahig, papunta sa kwarto, at sa dingding may mga sako. Bakit kumakalog yung mga sako? Binuksan ni Lara ng kaunti ang isa at nakita niya mga taong buhay, nakatali at walang mga mata. Diyos ko! Sabi ko na maamoy mo rin, no? Unti-unting nabiyak ang mukha niya, pahalang. Lumabas ang dila, mahaba at punong-puno ng dugo. Sariwa ka pa, tama ka lang panghapunan. Hinagis ni Lara ang asin sa mukha ng aswang. Sumigaw ito, parang nasusunog ang laman. Tumakbo siya palabas ng bahay, pero nasa labas na rin ng matandang babae. Lumilipad ito, kalahating tao, kalahating paniki. May mahahabang ugat na parang bituka. Lara tumingin sa lumang poso. Binuksan niya ito, binuhusan ng asin, at nang lumapit ang aswang, hinatak niya ito pababa.
Hindi ka pwedeng makaalis. Isa ka sa amin. Tahimik. Ulan lang muli ang maririnig. Kinabukasan, nakita ng mga taga-baryo si Lara, basang-basa, nakaupo sa gilid ng kalsada. Tahimik, nanginginig, buhay. Dinala siya sa health center. Miss, ba't parang madumi yung kuko mo? May dugo sa ilalim. Ngumiti si Lara. Dahan-dahan. Mahaba. Hanggang umabot sa tenga ang ngiti. At nang tumingin siya sa mga mata ni Lara, itim na. Lumipas ang 3 gabi. Sa sapang itim, may bagong nilalang. Isang dalagang humahagik-hik sa dilim, hawak ang putol na braso at kumakanta ng "Sa ilalim ng ulan." Bago siya lumamon ng laman, si Lara, ang bagong aswang ng sapang itim. Nagustuhan mo ba ang ating kwento? Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi mo ma-miss ang susunod na nakakatakot na kwento. Hanggang sa susunod sa dilim.